Okay, pag-usapan natin ang Pasko, pero hindi yung Pasko na alam na nating lahat. Ngayon kasi, sisilirin natin ang isang source na nagpapakita ng isang medyo kakaibang kasaysayan sa likod ng mga paborito nating tradisyon. Pag sinabing Pasko, alam na natin yan. Yung mga ilaw, regalo, Noche Buena. Pero naisip nyo ba talaga kung saan nanggaling ang mga yan? Simulan nating alamin base sa impormasyong ating susuriin. So ito yung magiging biyahe natin. Mula sa mga pamilyar na selebrasyon, sisirin natin yung sinaunang panahon, hanggang sa makarating tayo sa Paskong kilala natin ngayon. Okay, simulan natin. Unang bahagi. Dito, titingnan muna natin yung Pasko sa ibabaw, yung mga alam na natin, bago natin hukayin yung mas malalim na kwento sa likod nito. At dito na magsisimulang maging interesting. Dahil ayon sa ating source, ang kwento ng Pasko, nagsimula yan libo-libong taon na ang nakalipas. Sa isang panahon kung saan ang sinasamba ng maraming sinaunang kultura ay ang araw. Okay, tingnan nyo to. Dito pa lang may malaki ng pagkakaiba. Yung mga tinatawag na pagano noon, ang sinasamba nila ay ang araw. Kaya ang banal na araw para sa kanila, Sun's Day o Linggo. Samantalang para sa mga uno-unang Kristiyano, ang banal na araw nila ay ang Sabbath o Sabado. Tandaan nyo yung pagkakaibang yan kasi importante yan mamaya. At heto na, yung mismong petsa, December 25. Akala natin yan na talaga yon, di ba? Pero ayon sa source, ang petsyang yan dati palang ipinagdiriwang ng mga pagano. Ito yung tinatawag nilang kaarawan ng hindi magaping araw. Ito yung araw kung kailan, pagkatapos ng pinakamadilim na bahagi ng taon, unti-unti nang humahaba ulit ang liwanag. At para palakasin pa yung argumento, sinasabi rin ng source na kung babasahin mo raw yung Biblia, may mga detalye doon na parang hindi tugma sa winter. Halimbawa, yung mga pastol na natutulog sa labas kasama ang mga tupa nila, parang mas bagay yun sa spring o summer, di ba? Hindi sa gitna ng nagyayelong taglamig. So, kung magkaiba pala sila dati, paano sila nag-abot? Paano naghalo yung tradisyon ng pagsamba sa araw at yung Kristyanismo? Well, dito napapasok sa kwento si Emperor Constantine at ang isang napakahalagang event noong 4th century. So ito yung timeline ayon sa ating pinagkukunan. Dati laganap yung sun worship. Tapos noong 325 AD, tinawagan ni Constantine yung Council of Nicaea at pagkatapos nun, doon na raw nagsimulang maghalo at magsanib yung mga tradisyong pagano at Kristiyano para bumuo ng isang bagong state religion. So, bakit niya ginawa yon? Ano yung goal ni Constantine? Ayon kay Dr. Garama al-Shehri na sinipi sa ating source, ang goal niya raw ay political. Nais niyang tipunin ang lahat ng mga taong ito sa isang relihiyon. Simple lang, pagkakaisa para sa kanyang imperyo. At para magtagumpay yung plano niyang pag-isahin ang lahat, nagkaroon daw ng isang malaking kompromiso. Sabi raw ng mga pagano, sige, sasali kami, pero may dalawa kaming kondisyon. Una, yung banal na araw natin dapat Sunday, ang araw ng araw. At pangalawa, yung pinakamalaking holiday natin dapat December 25, ang kaarawan ng araw. At ayon sa source, pumayag daw ang mga Kristiyano. At ang sabi pa, may ebidensya pa raw ng pagsasanib na ito na nakikita natin hanggang ngayon. Sa sining. Yung halo o yung bilog na liwanag sa ulo ni Jesus at ng mga santo, sinasabi ng source na direkta raw yung hiniram mula sa mga imahe ng pagsamba sa araw. Okay, so Pasko, na-settled na. Pero teka, nasaan si Santa Claus sa lahat ng to? Well, ang kwento niya, ayon sa ating source, ay isang upo lang hiwalay na kwento. Parang ibang sinulid to na isinabit na lang sa Pasko kalaunan. So yung original Santa Claus pala ay si Saint Nicholas. Totoong tao siya, isang mayaman na namuhay noong 3rd century at kilala siya sa pagbibigay ng regalo sa mga mahihirap na bata. At ang mahalagang detalye, namatay siya at ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing December 6. Ulitin ko, December 6, hindi 25. So isipin niyo to ha, sa loob ng mahigit 1,000 taon, magkahiwalay yung Pasko sa December 25 at yung feast day ni Saint Nicholas sa December 6. Dalawang magkaibang selebrasyon. Sabi sa source, pinagsama na lang daw sila noong 16th century. Bakit? Para raw mas simple. Okay, so pinagsama na si Saint Nicholas at ang December 25. Pero paano tayo napunta mula sa isang santo papunta sa Santa Claus na kilala natin ngayon, yung malaki, mataba at nakatira sa North Pole? Ang sagot ayon sa source ay isang collaboration ng mga makata, cartoonists at, mga advertisers.
Heto ang tatlong malalaking hakbang sa pagbuo ng modernong santa. Una, may isang tula si Clement Moore. Dito nagsimula yung buong mythology, yung North Pole, mga reindeer, pagpasok sa chimenea, sunod yung itsura niya. Ang cartoonist na si Thomas Nast, siya yung nagbigay kay Santa ng pulang damit at puting balbas. At panghuli, para masemento talaga sa isip ng buong mundo, pumasok ang Coca-Cola. Yung illustrator nilang si Hadan Sundblom, siya yung nag-perfect ng masayahing Santa na kilalang-kilala natin. At syempre, hindi kumpleto ang Pasko ngayon kung walang Christmas tree. Pero, isa rin pala yan sa mga huling na idagdag. Nagmula raw yan sa Germany at kumalat lang sa ibabang bansa tulad ng France at Britain ilang siglo matapos yung unang pagsanib ng mga tradisyon. So, matapos nating lakbayan ang lahat ng yan mula sa pagsamba sa araw, kay Constantine, kay St. Nicholas hanggang sa Coca-Cola, ano na nga ba ang naging resulta? Ano na ang pasok na yon? Dito tayo hahantong sa panghuling obserbasyon ng ating source. May isang kaibigan daw yung nagsalita sa source at ang sabi niya, pag Pasko raw, kung ano-anong bagay ang ginagawa ng mga tao. Nagre-regalo, naghahanda, nagba-party. Pero yung isang bagay na madalas daw nilang hindi ginagawa, ang alalahanin si Jesus, ang kanyang ina, ang kanyang kapanganakan o ang kanyang mga aral. Kaya ito ang tanong na iniiwan sa atin. Kapag ang isang tradisyon ay sobrang lumayo na sa mga orihinal na ugat nito, ano na nga ba talaga ang tunay nitong ipinagdiriwang? Isang magandang tanong para pag-isipan. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa pagtatalakay na ito.